Blessed morning po sa bawat isa. Amen mga kapatiran ko po na nasa online. Blessed morning po. And before po tayo magsimula, hayaan nyo po na i-share ko po muna yung dito sa Book of Psalms chapter 5 verse 3 na kung saan dito po ay ito po yung sulat po ni David, no? And alam naman po natin na si David po ay siya po yung laging nagtatagumpay sa lahat ng kanyang laban. Amen. Kung saan man po siya, kung meron man po siyang may encounter sa kung saan man po siya naroon, no, lagi po siyang nagtatagumpay. Ang susi po pala kung bakit po siya nagtatagumpay ay makikita po natin sa Book of Psalms chapter 5 verse 3. Sabi niya po dito, "In the morning, O Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait expectantly," sabi niya. So, ibig po sabihin, kaya po pala nagtatagumpay ang ating ninunong David, no? Every morning, no? Lagi niya po munang isik o sinisik niya po ang ating Panginoon, no? So, you are blessed, no? And I believe po, no, sa oras na ito na dahil po tayo nandito, no, lagi po nating sinisik ang ating Panginoon bago po tayo lumaban o harapin ang buong araw, no. Mas maganda pong unahin po natin ang ating Panginoon, amen. Na meron pong, kapag inuna po kasi natin ang ating Panginoon, amen, asahan po natin na ang Diyos, no, sasamahan niya po tayo. And meron pong kasiguraduhan, no, na magtatagumpay po tayo. Amen. Nakatulad po ni David. Amen. So, in this morning po, no, mas maganda po na hanap po kayo ng place, no, para po makapanalangin po, no. And today po, no, hayaan nyo po na ilid ko po kayo sa panalangin. Amen. So, let's pray po, no. Yes, Lord. Hallelujah. Sharabakantarabakantarabakantarabakantarabakantarabakantarabakantaraba. Good morning po, Holy Spirit. Good morning po, Father. Good morning po. Hallelujah, Panginoong Jesus. O yarabakantarabakantarabakantarabakantaraba, Lord. Maraming po salamat, Lord, sa umaga pong ito, Panginoon, na muli po kami nagising, Panginoon. Salamat po, Lord, na inuuna po kayo namin, Panginoon. Salamat po, Lord, na kami malaya, na purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Oh Lord, salamat po, God. Salamat po, Lord, na meron po kami natatawagan na Panginoon, Panginoon. At meron po kami natatawagan na Ama, Panginoon, sa kabila po ng aming mga dinadanas, Lord. Sa kabila po ng aming pinagdadaanan, Lord, habang kami nandito sa lupa. And alam po namin, Lord, na hindi niyo po kami sasamahan. Hindi niyo po kami pababayahan, Panginoon. Dahil sabi mo nga po, Lord, na pangako mo na hindi mo po pangako mo po sa amin, Panginoon, na hindi niyo po pinangako, Lord, na magiging madali ang pagiging Kristiyano, pero asahan po namin, Lord, na sabi mo ay sasamahan niyo po kami, Panginoon. Lord, salamat po, Lord, na hindi po kayo nagsasawa, Panginoon, na tulungan po kami. Maraming salamat po, Lord, na hindi po kayo nagsasawa na kami pagpalain, palakasin, itayo, Lord, sa kabila po na kami minsan nagkukulang, sa kabila na kami minsan nanghihina, sa kabila po na minsan, Lord, kami natutokso, Panginoon. Salamat po, nandyan po kayo, Panginoon. Salamat po, Lord, na pinagkalooban niyo po kami ng banal na Espiritu, na kung saan na siya po ang maglilid po sa amin, siya po ang mag-empower po sa amin, na siya po, Panginoon, magbibigay buhay po sa amin. Lord, tunay nga po, Lord, patuloy po kami na umihingi po ng kapatawaran kung ano man po kami nagkukulang. Patawarin niyo po kami kung nagkukulang po kami sa minister, Panginoon, sa ministeryo, sa pag-evangelize, Lord. Kung kami nagkukulang sa panalangin, kung nagkukulang po kami sa time po sa inyo, patawad po, Panginoon. Oh Lord, salamat. Hallelujah, kahit na kami nagkakamali, Lord, hallelujah, mas maganda pong sabihin na salamat. Kasi po, Lord, na kahit kami nagkakamali, hindi niyo po tinitingnan yun. Sa kabila ng kami maraming pagkukulang, pero Lord, ang inyong grasya, tabag, Panginoon, ay sapat po, Panginoon, upang kami magpatuloy, Lord. Grasya at habag mo, Panginoon, ay sapat, Panginoon, upang kami magpasalamat po sa inyo. Lord, salamat po. Napakabuti mo, Panginoon, na kahit kami hindi po mabuti. Salamat, Lord.
sa walang grasyang pinagkakaloob niyo po sa amin. Salamat Lord sa walang sawang pagpapatawad po sa amin. Salamat po Lord na kahit yung first love po namin ay nawala, but still Lord, yung first love mo sa amin hindi nawawala at hindi nagkukulang at hindi po, hallelujah, laging sariwa. Sabi mo nga po sa Leviticus Lord, laging sariwa in the morning Lord. Ang inyong pagmamahal sa amin ay laging sariwa, O God. Lord, salamat Lord sa walang sawang pagmamahal niyo po sa amin. Oh, yarabakan, tarabakan, tarabakan, taraba. Lord, dalangin ko po, Lord, na maranasan din po ng ibang tao ang inyong pagmamahal na kung saan, Lord, pinaparanas niyo po sa amin. Lord, in the mighty name of Jesus, mapampamilya po namin, Lord, mga taong nasa labas na wala pa pong tamang relasyon sa inyo, yung mga taong nasa mga pamilya po namin mga katutubo, mga pamilya po namin nasa kalye, Lord, yung mga taong walang bahay, Lord, yung mga taong pulubi, Lord, na namamalimos, Lord. Lord, hallelujah, kayo po Panginoon na mag-abot sa kanilang mga puso. Lord, praying po, Lord, na maranasan po nila yung pagmamahal po na pinaparanas niyo po sa amin. Lord, kahabagan niyo po sila. Tanggalin niyo po yung veil, Panginoon, na nakaarang po sa kanilang mga mata upang hindi po nila maranasan ang inyong grasya. Lord, tunay nga po, kayo na po ang gumawa, Panginoon. Kayo na po ang napagkairap. Kayo na po, Panginoon, gumawa ng paraan upang, Lord, kami makatagpo sa inyo. Tunay nga po, Lord, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, kayo po, Panginoon, O Lord, magpaunawa po sa kanila. Hindi po namin kaya, Panginoon, na baguhin ang kanilang buhay. Di namin kaya, Panginoon, hallelujah, na endorse sa inyong sarili, Lord, kung wala po sa tulong po ninyo, O God. Tunay nga po, Lord, kayo po, Panginoon, ang umipo sa mga taong ito, kahit na mga pamilya po namin, Lord, kayo po, Panginoon, ang magpaunawa, Lord, hallelujah, na kayo po, Panginoon, ang kailangan ng tao. Kayo po ang kailangan po namin, Panginoon, upang kami ay makaranas ng everlasting life, Lord. Yung pang walang hanggang kaligayahan, walang hanggang kasaganaan, Lord. Walang hanggang buhay, Lord. Lalo na po, Lord, kagalingan. Lord, kagalingan sa spiritual, emotional, physically, Panginoon, saan mang aspeto ng buhay po namin, Lord. Kayo po ang kailangan namin, Panginoong Yesus. At kayo po, Panginoon, ang mag-endorse noon, Panginoon. Hallelujah. Marahil, Lord, nandito po kami at kami magpapagamit po sa inyo, Lord. Tunay nga po, Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, mga leaders, Lord, ng Christ Revelation Church, Lord, kayo po, Panginoon, ang tumulong po sa amin. Kung saan man po kami humayo, Lord, ang inyong salita, Lord, ang lumabas sa aming mga bibig. Ang inyong kalooban, Lord, ang lumabas sa aming mga buhay. Hindi po ang aming pansariling karunungan, hindi po pansaril namin pangunawa, Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, there's power in your word, Panginoon. Hallelujah, walang kwenta, walang power, Lord, hindi po nagpapabago, Lord, ng buhay ang aming mga salita, ang aming mga sarili, Panginoon. But Lord, hallelujah, ang salita na nagmumula po sa inyo, Panginoon, ay kayang magpabago ng tao, Lord. Kayang magpabago ng sitwasyon, kayang gumawa ng milagro, Lord, because your word is alive, Panginoon. Your word is alive, Panginoon. Your word is alive, Panginoon. Sabi mo nga po, Lord, sa inyong salita, mawala man ang mundo, Panginoon, mawala lahat ng bagay din sa mundo, ngunit ang inyong salita, kahit butil man ng inyong salita, Lord, hindi po mawawala. Hallelujah. Ito po ay buhay, Panginoon. That's why, Lord, ang salita mo, Lord, nararapat lamang ay siya lamang naming ipagmayabang, Panginoon. Hindi po ang aming sarili, Lord. Hindi po ang aming sariling kakayahan. Hindi po ang aming sariling abilidad. Hindi po ang sarili naming trabaho. Hindi po ang aming sariling pinansyal. Hindi po ang aming sarili, Panginoon. Because kayo lamang, Panginoon. Because, Lord, lahat ng meron kami, Lord, kayo po ang nagbigay. Lahat ng meron kami, Lord, kayo po, Panginoon. At nararapat lamang, Lord, na kayo lamang ay maitaas, Lord. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Patuloy nga po, Lord, na kami turuan mo, Panginoon, na mag-evangelize na kung saan, Lord, tamang evangelize, Lord. Hallelujah. Na kayo lamang ang tinataas.
Hallelujah. Salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat leaders mo ng Christ Revelation Church, mga 144, 1728 na ginagamit mo mightily, mga workers mo, Lord, especially, Lord, sila Nanay Karina and Tatay Billy. Patuloy po, Panginoon, na kayo po ang mapagpala po sa kanila. Tumulong po, Lord, patuloy na mag-endorse po sa kanila. Kayo po, Panginoon, magpapaala. Kayo po, Panginoon, ang magpagaling. Kayo po ang mag-ingat. Kayo po, Panginoon, ang magbigay ng anointing, Lord. Kayo magbigay ng fresh oil, O God. Kayo po magbigay ng power. Ano man ang kanilang sabihin, Lord, ay mangyayari. Ano man ang kanilang ipanalangin, Lord, mangyayari. Ano man po, Panginoon, ang kanilang gawin ay magtatagumpay in the mighty name of Jesus. Ingatan niyo po sila, Lord. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan, sa disgrasya, kamatayan, anumang gawa ng kaaway. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. Kahit buok nila, Lord, hindi makakaawak ang kaaway, Panginoon, in Jesus name, Lord. Protect them, bless them, guide them, O God. Ganun na rin po, Lord, ang kanilang mga apo, ang kanilang mga anak, Lord. Ingatan nyo rin po, Panginoon. Especially, Lord, sila Ate Pati, ang Kuya Aldrin, Lord. Kung saan man po sila ngayon, kayo po patuloy na magbigay ng kalakasan sa kanila. Kayo po mag-comfort, O God. Kayo pong yumakap sa kanila. Kayo po, Panginoon, na mag-ingat, Lord. Kayo po mag-endorse po sa kanila. Oh Lord, oh God, kayo po patuloy na magbigay, Panginoon, ng excitement sa kanila. Kayo po, Panginoon, na patuloy na mapagpala, Panginoon. Pagpalahan niyo po sila, Panginoon naman. Lalo po, Lord, tugunin niyo po ang kanilang panalangin, Panginoon. Tunay nga po. Salamat po, Lord. Salamat po. And Lord, dalangin ko po, Lord, ang bawat sinesegrupan ng mga leaders, Lord. Kayo nga po, Lord, na kayo po ang umipo, Lord, sa mga taong ito. Kayo po, Panginoon, ang magpabago sa kanila. Kayo po, Panginoon, na magbigay ng pangunawa, Lord, sa inyong salita. Tunay nga po, Lord, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunay nga po, Lord, salamat po, God. And Lord, dalangin po na bawat po pamilya po namin at pamilya po ng mga kapatid ko na nasa screen na ito, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya po namin. Lord, ilayo niyo po sila sa disgrasya. Lord, anumang merong mga sakit, ang kanilang pamilya, Lord, I speak healing in your name, Jesus. Matthew 28, verse 18, Lord, sabi mo nga po, pinagkaloob na po sa inyo ang lahat, Panginoon, mapalangit at lupa, Lord. Hallelujah. So, ibig sabihin, Lord, lahat ng bagay dito sa mundo, mapasakit man yan, mga tao man yan, mga kaharian man yan, Lord, ay under po sila sa inyo, Panginoon. Tunay nga po, Lord, I speak healing, Lord, in your name, Jesus. In the mighty name of Jesus, I speak healing, Lord, sa bawat pamilya po namin. Mapa-physical man yan, mapa-spiritual man yan, mapa-emotional man yan, mapa-mental man yan, Lord, in the mighty name of Jesus. Kayo po, Panginoon, ang magtanggal, Lord. Kayo po magpagaling sa bawat pamilya po namin. Kayo po mag-protector, O God. Kayo po ang mag-bless, O God. Ilayo niyo po sila sa kamatayan. Tunay nga po, Lord, kayo po, Panginoon, ang mag-endorse po, Panginoon, sa amin, na makita po nila na kayo yung Diyos na buhay ay sumasa amin, O God. Tunay nga po, in the mighty name of Jesus, kung hindi man po kami ang gamitin mo para sa pamilya po namin, Lord, hallelujah, kayo po magsend ng anghel mo, Panginoon, upang sila makatagpo sa inyo. Kung paano nyo po kami tinawag, Lord, ganun din po, Panginoon. Hallelujah, tawagin nyo rin po sila, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat po. We believe, Lord, you're always working, God, O God. Kayo po, Panginoon, ang tumutugon po sa amin, Panginoon. Hallelujah. Lalo nga po, Lord, sabi mo nga po, kayo natutuwa sa mga taong matuwid, Panginoon. Oh, Lord, salamat po. Tunay nga po, Lord, pinagpapala ko po ang inyong mga lingkod, O God. Mga pastors, O God. Mga leaders, O God. Mga anak mo, mga kaibigan mo, Panginoon. Lord, I speak blessing, Lord, sa bawat isa sa amin. Kayo po patuloy na mag-endorse po sa amin, Lord, saan man po kami pumunta. Kayo po, Panginoon, na magligtas po sa amin kapag nasa kami kapahamakan, kapag kami natutukso, Panginoon, kapag kami inaakit ng kaaway, Lord. Tunay nga po, bigyan niyo po kami ng lakas, Panginoon, na pagtagumpayan niyon. Bigyan niyo po kami ng lakas na talikuran niyon.
Bigyan niyo po kami ng lakas na takbuhan niyon papalayo, Panginoon, katulad po ni Joseph, Panginoon. Tunay nga po, Lord, hindi na po namin yakapin ang kasalanan, hindi na po namin yakapin o tanggapin, Panginoon, sa buhay po namin kung ano man po yung nagiging dahilan upang kami napapalayo sa inyo, Lord, in the mighty name of Jesus. Dahil, Lord, kami sineperate mo na, Lord, allow your spirit, Lord, na mag-move sa aming mga katawan, Panginoon, because, Lord, our body is temple of God. Kayo po ang nananahan sa aming mga sarili upang, Lord, siya po ang mag-lead po sa amin, Panginoon. Siya po ang magtama po sa amin. Siya po, Panginoon, na magbigay buhay po sa amin. Siya po, Panginoon, ang mag-remind po sa amin na kapag kami gumagawa ng mali ay magsasabi na mali yan, mali yan, dapat ganitong gawin mo. Tunay nga po, Lord, we speak your spirit, O Lord, sa aming mga buhay na kung saan siya po ang magtama po sa amin. Siya po ang mag-rebuke, siya po ang mag-lead po sa amin, Lord. Salamat po, Lord. Salamat po. We receive you, Holy Spirit. We welcome you, we honor you, we respect you, O Holy Spirit. Salamat po. Salamat po. Lord, salamat po, Lord, sa umagang ito. Tunay nga po, Lord, hallelujah, pinagpapala po namin ang bansa. Kayo po, Panginoon, na patuloy na mapagpala, Lord, sa aming bansa. Kayo po patuloy na magpalakas, magpagaling. Kayo po humipo, God, sa mga tao. Lalo na po, Lord, ang mga namumuno sa aming gobyerno, God. Lord, wala po kaming kakayahan, Panginoon, na di na namin po kayang kontrolin ang ganitong sitwasyon. Lord, because, Lord, kayo na po ang bahala. Patawad po, Lord, binigyan pa po namin kayo ng trabaho. Pero, Lord, hallelujah, kayo mahabagin Diyos na kami sa inyo umaasa, Panginoon. At palagi kaming sa iyo umaasa. At Lord, kami ay tao lamang, Panginoon. At meron ding limitasyon, Panginoon, ng kakayahan. Kaya, Lord, kami sa inyo umaasa, Panginoon. Tulungan niyo po ang aming bansa, Panginoon. Hallelujah. Na baguhin, Panginoon. Hallelujah. Na magkaroon po ng takot sa inyo. Na lumakad po na ayon po sa inyong kalooban, Panginoon ko. Lord, salamat po. Kahabagan niyo po ang aming bansa, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang aming bansa. Kayo po mag-restore, Panginoon. Kayo po, Panginoon, na hallelujah, 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 magbigay ng pangunawa sa mga tao kung ano po ang kanilang maling ginagawa at bigyan niyo po sila ng lakas na talikuran po iyon. Oh, yarabakan, taraba, oh God, Jesus, yaraba, in the mighty name of Jesus. Marami pong anak mo, Lord, ay namumuhay, oh Lord, nananahan sa bansang Pilipinas. Oh Lord, gamitin niyo po kami upang, Lord, abutin po yung mga taong wala pa po relasyon sa inyo. In the mighty name of Jesus. Tunay nga po, Lord, kayo lamang ang may taas, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon, wala na pong iba. Matuto po kaming magpatawad, matuto po kaming magmahal, matuto po kaming tumulong sa kapwa upang, Lord, oh God, tunay nga po, upang, Lord, maranasan, makita ng ibang tao na kayong Diyos na buhay, na kayong Diyos na mahabagin, na kayong Diyos na mapagmahal, kayong Diyos na matulungin. Makita ng ibang tao, Lord, na kayong Diyos ay nasa amin, Panginoon. At kapag nakita nila yon, Lord, walang imposible, Lord, na sila'y lumapit sa amin. At Lord, kapag sila'y lumapit sa amin, Lord, kayo po, Panginoon, ang i-endorse po namin, Panginoon. Oh Lord, hallelujah, hallelujah. Kapag ginawan po namin ng masama, kapag ginawan po kami ng masama, Lord, hallelujah, tulungan niyo po kami na hindi namin gawin din po ng masama, Panginoon. Dahil, Lord, sa mamagitan po kasi noon, Panginoon, kapag ginawan po namin ng masama, ang taong gumawa ng masama sa amin, Lord, hallelujah, walang kapayapaan, walang pagmamahal, walang freedom ang mangyayari, Lord. Because puro war, puro galit, sama ng loob, walang forgiveness ang mangyayari, walang love na mangyayari. Because, Lord, sa amin magmula dapat, Lord, kung sino po kayo, Panginoon, upang, Lord, makita po nila kayo, Panginoon, na makita po nila, Panginoon, na kayong Diyos na buhay ay sumasa amin. At patuloy niyo pong ipaunawa sa amin iyon, Lord, na kami binago mo na, kami sineperate mo na kami hindi na po taga dito, Panginoon. Marahil kami nandito, pero di po kami taga dito, Panginoon. Patuloy niyo po kami na baguhin, Lord, in the mighty name of Jesus. Ang inyong kalooban nawa ang mangyari, Lord, hindi pong aming sarili. Salamat po, Lord. Salamat po. Sa oras pong ito, Lord,
Pinagpapala ko po inyong salita na kung saan, Lord, kayo po ang magsalita, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang magturo po sa amin, Panginoon. Na kung saan, Lord, hallelujah, ang inyong mga kamanghamanghang salita, mga kamanghamanghang inyong gawa, ang inyong kamanghamanghang mga plano, Panginoon, ay ihayag po ninyo sa amin, Panginoon. At turuan niyo po kami, Panginoon, kung paano po kayo matuwa, Panginoon. Hallelujah, turuan niyo po kami kung paano po lumakad po sa inyong kalooban. Salamat po. Salamat po. Ito po ang aming dalangin, Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. In Jesus' name. Amen and amen. Blessed morning po sa bawat isa. Amen. So today po, no, magbatian po tayo sa ating comment section. Amen. Today po, no, pag-aaralan po natin, ito po ay matatagpuan sa Lucas chapter 1 verse 5 to 25, no. Ito po ay tungkol kay Zacarias and kay Elizabeth po, no. Magpo-focus po tayo sa kanilang dalawa, no. Si Elizabeth at si Zacarias po, no, ay sila po ay mag-asawa. Amen. And si Zacarias po, isa po siyang Hudyong pare, no. And si Elizabeth po, siya po ay mula sa angkan po ni Aaron. Amen. And silang dalawa po ay sabi sa verse 6, kapwa sila kalugod-lugod sa Diyos at namuhay sa tuntunin ng Panginoon. Ibig sabihin, silang dalawa po ay ang Diyos ay natutuwa po sa kanilang dalawa. Amen. At sila ay lumalakad, no, sa kalooban ng ating Panginoon at sila ay may takot sa ating Panginoon. Amen. And si Elizabeth po, no, ay isa po siyang baog, no, at kapwa sila matanda na, no. Amen. Sa book of Lucas chapter 1, na kung saan si Zacarias at Elizabeth ay matanda na sa moment na ito, sila ay matanda na po. And si Elizabeth po ay siya po ay baog. And one day po, no, si Zacarias po, no, na-encounter niya po yung anghel ng ating Panginoon, no, na si Gabriel. No, si Gabriel po, siya po ay isang anghel ng Panginoon na kung saan ay siya po ay nagbabahagi o nag-share po ng mensahe ng ating Panginoon, no. Siya po ay messenger ng ating Panginoon. Amen. And yung mga pari po kasi noon sa kultura po ni Zacarias, no, every day po nagkakatipon yung mga pari upang manalangin sa ating Panginoon, no. One day, no, nagkatipon yung mga pari upang manalangin sa Panginoon, and nananalangin po yung mga pari pong ito, no, sa labas po ng templo. Doon po sila nanalangin. Pero bago po sila manalangin, no, meron munang isang tao, no, bago po sila magumpisa na manalangin, merong isang pari muna na mag-aandog ng insenso sa dambana sa loob ng sa loob ng templo. Malalaman na kung sino ang mag-ahandog, no, ng insenso sa dambana ay sa magitan po ng bunutan ng pangalan. And one day, that moment na yon ay si Zacarias po ang nabunot. Kaya naman po siya po ay pumasok sa templo, no, para po magandog ng insenso, no, sa ating Panginoon. Kasi po yung paniniwala po nila, no, yung insenso po ay according sa Bible sa Psalms 141 verse 2, na kung saan ang insenso po ay simbolo po ng panalangin ng bayan ng Diyos na umaakyat sa langit, no. Kumbaga kaya po si Zacarias, no, mag-aandog po ng insenso. Sa kabila po nun, sa labas, yung ibang pare, no, ay nananalangin. Ibig sabihin po, yung usok ng insenso ay pataas. Na ibig sabihin na yung panalangin ng mga taong ito, ng mga pareng ito, no, it symbolized na yung insenso ay aakyat po sa langit, no, para po yung panalangin ng mga pare na nananalangin ay
mapunta sa langit. Yun po yung paniniwala po nila. And habang nag-aandog po, no, si paring Zacarias, no, sa insenso, na-encounter niya po doon sa loob ng templo si Gabriel, na anghel na Gabriel, no. Ang sabi po sa kanya ng Gabriel, na anghel na Gabriel, sa matatagpuan natin dito sa Lucas chapter 1 verse 13, sabi niya po dito, "Huwag kang matakot, Zacarias," sabi niya. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa bata. And then, kung babasahin nyo pa dito yung verse 14, 15, 16, 17, no, sinabi niya po dito yung layunin ni Juan, no, kung bakit ipapanganak po siya. And verse 18 po, no, sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko matitiyak na mangyayari iyan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa." Verse 19, sumagot ang anghel, "Ako'y si Gabriel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito." Verse 20, "Ngunit dahil sa hindi ka naniwala sa mga sinasabi kong matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito." No? So kung babasahin pa hanggang verse 21 to 23, mas maganda po na kayo na lang po magbasa para po na mas maunawaan niyo pa po. Pero ito po, nung after po sinabi ni anghel yung verse 20, no, lumabas po si Zacarias dun sa templo na siya po ay pipi, no? Hallelujah, siya nagsasalita, siya ay parang sign language na lang po siya nagsasalita, no? And then hanggang matapos po yung kanilang gawain, no, sa oras na yon, umuwi po siya, no. Hindi nagtagal po, no. Sabi dito sa verse 24 and 25, naglihi po si Elizabeth, no. Naglihi po si Elizabeth. Isipin mo yun, no, kahit matanda na si Elizabeth, naglihi pa siya, no. Hallelujah. Ganun po yung story ni Zacarias and Elizabeth, no. And ang nakita ko po dito, no, number one na nakita ko sa story pong ito ay hindi nakakalimot ang Diyos sa mga dalangin natin, no. Hindi po nakakalimot ang Diyos sa mga dalangin po natin. Sabi dito sa verse 18, sabi ni Zacarias sa anghel, which is ang sabi ng anghel sa kanya sa verse 13, "Huwag kang matakot, Zacarias, dininig ng Diyos ang iyong panalangin." No? Sinabi ni Zacarias dito, "Paano ko matitiyak na mangyayari yan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa." So parang sinasabi ni Zacarias dito na, nakita ko dito, parang dito sa verse 18, na parang hindi na dalangin ni Zacarias na magkakaanak na sila kasi matanda na at hindi na siya naniniwala. Amen. Siguro nung panahon na siya pwede pa magkaanak, no? Na pwede pa magkaanak si Elizabeth, siguro lagi niyang dalangin 'yon, no? Yun yung dalangin niya. Actually, nag-search po ako naghahanap po ako ng verses sa Bible kung anong verse na dinalangin ni Zacarias na siya'y umihinging anak. Pero wala po akong nakita. Pero siguro, kung isipin na lang po natin, siguro nung panahon na sila'y dalaga pa na pwede mag-anak si Elizabeth, siguro everyday dinadalangin niya po yun, no? Kunyari, ngayong araw, lagi niyang dalangin, "Lord, bigyan niyo po ako ng anak, bigyan niyo po kaming anak ni Elizabeth." Tapos kinabukasan, "Lord, bigyan niyo po kami ng anak." Tapos last month, "Lord, bigyan niyo po kaming anak." Last year, no, bigyan niyo po kami ng anak. Siguro hanggang patanda na po sila, no, hanggang nagkaedad na po talaga na hindi na po talaga na pwedeng magkaanak si Elizabeth dahil sa pagkakatanda, kinalimutan na po ni Zacarias yun.
siguro hindi na po niya dinalangin yon. Pero you know what? Sabi ni Gabriel, anghel ni Gabriel, dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki. Amen? So, parang revelation ni Lord sa akin dito na ikaw ay nakalimot na, pero ang Diyos ay hindi siya nakalimot. Amen? So, you know what? Yung mga panalangin natin on the past, alam ng Lord yun eh. Amen? Kung sigurong ikaw nakalimot na, pero ang Diyos hindi nakakalimot. Amen? Kung ano yung sinabi mo sa Panginoon noon, no? Kung ano yung ginawa mo sa Panginoon, kung ano yung mga pagdurusa, paghihirap, no? Na ginawa mo para sa Panginoon, hindi nakakalimot ang Diyos. No, hindi nakakalimot ang Diyos. Yung tipong siguro noon, no, nagsa-cell group po tayo, no, nag-e-effort, nagluluto, no, pero walang dumadating, no, yung mga story ba, yung mga nakaraan nating mga ginawa o mga pangyayari, no, yung ito'y tayo na-disappoint, no, tayo nalulungkot, tayo ay naghihirap, no, para lang paglingkuran ng ating Panginoon. You know what? Pwede paki-comment sa comment section, sabihin po natin, hindi nakakalimot ang Diyos. Amen. Yung lahat ng ating mga ginawa noon, no, alam po ng Diyos. So yun po, no, hindi po nakakalimot ang ating Panginoon. And someday po, na lahat ng ating pinagpaguran noon, marahil nakalimutan na natin, pero ang Diyos, hindi niya po nakalimutan. Amen. Hindi niya po nakalimutan yung mga paghihirap, mga effort, mga ginawa po natin, lalo na po yung mga panalangin po natin noon. No? Hindi man sinagot ni Lord noon, but malay mo, soon, di ba? Ibibigay ni Lord. Amen. And isa pa dito na nakita ko, siguro kaya hindi niya pa binibigay, number 1 is hindi pa oras. Amen. Number 2, may tamang oras. Amen. Kaya hindi niya pa binibigay yung dalangin natin. Kasi dalawang possible, hindi pa oras, may tamang oras. Amen. Hindi pa oras, may tamang oras. Amen. Kasi nung panahon na nananalangin si Zacarias, no, na bigyan siya ng anak, ay hindi pa pwedeng ipagkaloob ng Panginoon yun. Hindi pa oras. Why? Kasi hindi pa pinapanganak si Maria, no? Which is mama ni Mary. Ay mama ni ang ating Panginoong Yesus, no? Hindi pa oras. Why? Why, Kuya JM, bakit pumasok dito si Mary, no? Kasi nakasulat sa nakaprophesy na si Juan, siya po ang maghahanda sa daraanan ng ating Panginoon. Amen. Matatagpuan natin yan sa Isaiah chapter 40 verse 3. Sabi niya, may tinig na sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon, ituwid ninyo ang mga landas na daraanan ng ating Diyos. And sabi niya pa dito sa Malakayas chapter 3 verse 1, sabi ng Panginoon, ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. Kasi kung babasahin natin dito sa Lucas, no, chapter 1 verse 27, sabi niya dito, si Maria ay dalaga pa, no? According sa nag-research din po ako, no, sa panahon ni Maria, no, actually ikakasal na siya kay Jose, di ba? Nung panahon ni Maria, no, pwedeng ikasal ang babae sa edad na 14 to 16, no? And yung lalaki na pwede siyang ikasal sa edad na 18 to 20, no? So ibig sabihin, no, dalaga pa si Maria at bata pa talaga si Maria. Amen. Kung sa edad natin masasabi nating dalaga pa, siguro nasa age of 18. Amen. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 'di ba? Dalaga.
Pero sa story of book of Lucas chapter 1, dalaga pa si Maria dito. Amen. So nakaprophesy na si Juan na siya po ang maghahanda sa ating Panginoong Jesucristo, no? Na kung saan, no, hindi pa pwedeng ipanganak si Juan, no? Kasi wala pa si Maria na magbubuntis sa ating Panginoon. Amen. Hindi pa talaga oras na magkaanak si Zacarias at si Elizabeth, no? And hindi pa oras upang ibigay yung dalangin ni Zacarias. Amen. So, merong times talaga na yung mga dalangin natin sa ating Panginoon na kaya hindi niya pa binibigay kasi number 1, hindi pa oras. Number 2, kasi amen, number 2 kasi may tamang oras. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. And sabi dito, sa Lucas chapter 1 verse 26, no? Ang ama ni Juan ang nagsabi po dito. Sabi niya, "Ikaw, anak ko, ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos. Ikaw ang mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan." Amen. At nangyari po 'yun. Amen. At nangyari po ang prophesy, no, ng book of Isaiah and Malachi, no, and book of Lucas sa Matthew chapter 3 verse 1 to 3 po, no. And amen. Nangyari po yun sa book of Matthew chapter 3 verse 1 to 3. Amen. Number 2 po, no, nakita ko po dito, dinidinig ng Diyos ang panalangin ng matuwid. Amen. Sabi nga po dun sa verse 6, no, sabi niya doon, sabi niya, kapwa sila kalugod-lugod sa Diyos at namuhay sa tuntunin ng Panginoon. Amen. So, kung gusto po natin na dinggin ng ating Panginoon ang ating mga panalangin, amen, at hindi kalimutan ng Panginoon, marahil hindi nakakalimot ang Diyos. Kung gusto po natin na maranasan po natin yung mga blessing na nagmumula sa ating Panginoon, amen, mamuhay po tayo sa kalooban ng Panginoon katulad po ni Zacarias and Elizabeth. Amen. Maging matuwid po tayo sa harapan ng ating Panginoon. And hindi lang po doon, kundi pati na rin po sa mga tao. Amen. Hindi lang po tayo sa harapan ng Panginoon na matuwid. Amen. Bagkus sa ating kapwa na rin. Amen. And sabi nga po sa awit, no, Psalms 34 verse 17, no, tinutugon ng Panginoon ang panalangin ng mga matuwid at inililigtas sila sa lahat ng mga suliranin. Amen. Verse 19, marami ang paghihirap ng mga matutuwid, ngunit inililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. Amen. Sa verses na to, makikita natin na ang Diyos, no, ay tumutulong sa mga taong matuwid, no? And ang Diyos, siya ang tumutugon sa mga dalangin ng mga taong matuwid. Amen. So gusto nyo lang palang susi, no, para dinggin tayo ng Panginoon, which is tayo magkaroon po ng maging matuwid po tayo. Amen. And magkaroon po tayo ng takot sa Kanya, mamuhay na naaayon sa Kanyang kalooban. Amen. And sabi niya dito sa 1 Peter chapter 3 verse 12, sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang kanilang mga panalangin, ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. Amen. So, ang Diyos, no, hallelujah, nalulugod po siya sa mga taong matuwid. Amen. Nalulugod po siya sa mga taong may takot po sa Kanya. Amen. At nalulugod po siya sa mga taong sumusunod po sa Kanya. Amen. Marahil, syempre, no, tao po tayo. Amen. Hindi po natin maiiwasan na tayo magkamali.
tayo magkamali. Amen. Kasi nasa katawan po natin. Kasi nature na po natin na tayo ay makasalanan, and nature po tayo ay nagkakamali, no? Lalo na nasa lamang lupa pa po tayo. Amen. Pero God is always good. Amen. Handang magpatawad po sa atin, no? Kapag tayo nagkamali, repent lang po tayo. Amen. And humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. And sabi nga po, no, sabi ni Bishop Oriel, no, ang totoong repentance hindi po yung pagsabi ng sorry, no, kundi yung totoong repentance ay hindi na po siya bumabalik sa dati po niyang ginawang pagkakamali. Amen. Tayo po ay minulat na po tayo ng Panginoon. Amen. Alam na po natin yung tama at mali. Amen. So kapag tayo natutokso, lumapit po tayo sa Panginoon. Hindi po tayo lumapit dun sa kasalanan na kung saan tinutokso na po tayo, tas lalapit pa po, no? Katulad po ni Joseph, no? Amen. Di ko alam kung si Joseph ba yon, nung inaakit po siya ng babae, no? Yung babae, sabi niya, sipingan mo ako. Pero ano ginawa niya? Bes nang lumapit po siya dun sa tukso, dun sa babae, ang ginawa niya, patakbo po siyang papalayo dun sa tukso. Amen. So ganun din po sa atin, no? No, kapag tayo natutokso na alam naman po natin yung tukso, alam naman po natin yung tama at mali, no? At alam naman po natin yung hindi po nakakalugod sa ating Panginoon, no? Takbuhan na po natin yon, dahil tayo po yung mga anak ng Diyos, no? Tayo sineperate na po ng Panginoon. Amen. Tayo po sa Kanya na. Amen. So, yun po, no? Mamuhay po tayo na naayon po sa Kanyang kalooban. Mamuhay tayo na mayroong takot sa Kanya. Amen. Kapag nagkamali, bangon ulit, no? Pag nagkamali, wag na pong ulitin. Sabi nga ni Ma'am Joy, no? Normal lang na magkamali, pero yung pagkakamali na yun, kapag inulit mo yun, no, hindi na po normal yun. Amen. Pero pag nagkamali sa ibang bagay, it's a normal. But kapag nagkamali ka ulit doon, na alam mo namang mali yun, ginawa mo ulit, hindi na po normal yun. Amen. So nakita ko pa po dito is number 3, walang imposible sa Diyos. Amen. Katulad po ni Elizabeth, no? Sabi dito, no, sa Lucas chapter 1 verse 7, wala silang anak dahil bahog si Elizabeth at kapwa sila matanda na. Matanda na sila and bahog pa si Elizabeth, pero nagkaanak pa po sila. Amen. So masasabi po natin na wala po talagang imposible sa Panginoon. Amen. Sadyang meron lang talagang perfect timing, perfect time. Kaya hindi pa po binibigay ni Lord yung ating mga dalangin. Amen. So wala pong imposible sa Panginoon. Amen. So sa tingin po natin, sa problema po natin ito, imposible na maging mabuti, maging maayos, pero walang imposible sa Diyos. Bagos kung hindi na natin control ang isang problema, hindi na natin control yung ating sitwasyon, no, ibigay na lang po natin sa Panginoon. Amen. Dahil sa Kanya, wala pong imposible. Amen. And sabi niya po dito sa Lucas chapter 1 verse 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng ating Diyos. Amen. Walang imposible sa ating Panginoon. And number 4 po, ang nakita ko po dito, kung binless ka ng Diyos, gamitin mo for His glory. Amen. Kung binless po tayo ng Panginoon, no, gamitin po natin iyon para mag-glorify ang ating Panginoon. Katulad po ni Zacarias and Elizabeth, no? Pinagkalooban sila ng anak, kaya pinagamit nila iyon sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga po dito, no, sa Lucas chapter 1 verse 76, ito po yung message po o awit ni Zacarias, no, siya ay napuspos ng Banal na Espiritu. Sabi niya, ikaw, anak ko, ay tatawaging propeta at kataas-taasang Diyos, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan. Amen. Lahat po ng blessing na nare-receive natin sa ating Panginoon,
Gamitin po natin ito for His glory. Amen. Gamitin po natin ito para sa kanyang karangalan, sa kanyang kingdom. Amen. Kung pinagkalooban tayo ng financial breakthrough, amen, gamitin natin ito. Amen. Gamitin natin sa kanyang kingdom. Gamitin natin sa mga tao. Amen. Kapag mayroong nangangailangan, o bigyan po natin sila. Huwag nating ipagdamot ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen. Sabi nga ng ating Diyos, no, siya po ang may control, siya po ang nagbibigay, at siya merong kakayahan na kumuha din. Siya po ay nagbibigay ng buhay, siya rin po ay merong kakayahan kumuha din ng buhay. Amen. So kapag pinagkalooban tayo ng Panginoon at hindi po natin nagamit ng tama, may possible na kunin din po ng ating Panginoon, no? But God teaching us today na kung ano man yung ibigay ng ating Panginoon sa atin, amen, gamitin natin for His glory, amen. Gamitin natin na para siya ay maparangalan, siya ay mag-glorify, no? Siya po ay maitaas. Amen. And yun po, no, yun lang po yung yun lang po yung word natin for today, no. So I pray po, no, today meron po kayong natutunan, no, and praise God po, no, sa buhay ko po, kasi I'm thankful po, no, na ako po ay ginagamit ng Panginoon sa panahon na ito, lalo na po ako po ay nasa kapanahonan ng rest day, no. So praise God po, no, na nagagamit po tayo, no, sa kanyang kaharian. Amen. So today po, no, pray, no, tayo po'y mag-closing prayer, no. Tayo po'y ipag-pray ko po kayo, no, sa oras pong ito. And let's bow your head po, no. Lord, salamat po sa oras pong ito na muli po kami nakarinig po ng inyong salita. Dalangin ko po sa inyong mga anak na nasa screen, Lord. Kayo po patuloy na mag-ingat po sa amin. Kayo po patuloy na mapagpala po sa amin. Kayo po patuloy na magturo po sa amin, Panginoon. Turuan po kami na lumakad po sa inyong kalooban. Turuan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon po ng takot sa inyo. Turuan niyo po kami, Panginoon, na mahalin po kayo. Tulungan niyo po kami na talikuran po ang kasalanan, Panginoon, lalo po, Lord, ng mga weaknesses po namin. Lord, patuloy niyo po kami gamitin, Panginoon, sa inyong kaharian upang kayo po'y mag-glorify, upang mahihayag po inyong kalooban. Lord, salamat po, pinagpapala ko po inyong mga anak sa pangalan po ninyo, Panginoong Jesus, in Jesus' name. Panginoon, ingatan niyo po sila, proteksyonan niyo po sila, pagalingin niyo po sila, anumang sakit na meron po sila. Lord, in Jesus' name, Lord, wala pong imposible sa inyo. Kaya nyo pong gawin ang lahat, Panginoon, kung paano po imposible na mag-anak si Elizabeth, ganun din po, Lord, sa amin. Lord, imposible na kami makareceive ng blessing, imposible na kami makareceive ng kagalingan, but Lord, walang imposible sa inyo, Panginoon. Walang imposible sa inyo. Tunay nga po, Lord, turuan nyo po kami mightily na maghintay, Panginoon, sa lahat ng aming mga dalangin, dahil Lord, your time is perfect, Panginoon. Ang oras po ninyo ay hindi po namin oras. Tunay nga po. Salamat po, Lord. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Tunay nga po, Lord, I speak victory, Lord, sa umagang ito at sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami, Panginoon. Salamat po. Salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Blessed morning po sa bawat isa. Amen. Samahan po tayo ng ating Panginoon sa oras na ito at sa araw na ito at sa araw-araw ng ating buhay. Amen. God bless po sa bawat isa. In Jesus' name, amen and amen. Thank you po. Bye-bye po.